Good morning guys, here I am again. Ito, chicken joy. Meron ko na naman ako chicken joy. Rice, gravy, chicken. Bait ng amo ko. At saka isa pa, yan, Jollibee. Tas Coca-Cola. Kain tayo. Tali. Saan ba yung rice ko? Ganito yung amo ko kabait. Yan o. Jollibee. Yung anak ko may trabaho na nakapasok na, yung alaga ko noon siya din nag-alaga din ngayon. Kasi alam nyo guys kung magkano ang bayaran ng company. Nagtanong kami is 27,000 Macau dollars. So magkano po yan sa piso. So kung mayaman ka, go ahead. Pero hindi kami mayaman. So sabi ko, dito sa bansang ito, no degree. Okay? Kung gusto mong may pera, may trabaho, kahit ano na lang na trabaho kang pasukan, basta marangal, diba? Kasi dyan sa Pilipinas, degree holder ka nga, pero yung sweldo mo, walang degree. Sarap niya. Nung si Sarah po, ang amo niya amo ko yan o. Nag-iiyak yung bata kasi hinatid ko doon sa lola doon kasi sila iwan ng mami niya sa lola. Kasi yung amo niyang babae, hindi sa Macau ang work, sa ibang bansa. Kaya doon sila iwan sa lola. So alam ko ang sitwasyon, lahat alam ko. Kaya no need to worry. And I'm thankful to God for everything, for the blessing He has given to me. If God will make it, nothing impossible. So, kaya nga sinabi ko sa katulong, kasi nagkaabutan sila doon Pilipina also, masakit, pero hindi po kami ang may gusto. Kagustuhan ko ng amo na magpalit na siya ng katulong. Ganito kasi, matagal na siyang gustong magpalit, pero hirapan siyang kumuha ng taong mapagkatiwalaan. So, ang nangyayari, nung dumating ang anak ko ng Tuesday, dumating din siya ng mga Wednesday yata. So, ngayon, nung sinabihan, mahirap kasi kung kung mayroong mga ayaw sa kamag-anak, lalo na kailangan makikisama ng maayos. Ganun talagang hindi lang porket amo mo siya, tapos iiwan ka doon, maka-temporary ka na lang, na parang prinsesa, hindi ko pwedeng gano'n. Kailangan din makikisama ka din doon sa ibang helper, para patas. Ganun lang, para walang masabi. So at least, ginawa mo lahat, you do your best. Nag-abutan sila kanina, nasa lubong ko din. Hindi ko lang alam kung alam niya na ako yung nanay. Pero bago yung hinahire siya ng amo ko noon, meron din dapat kaibigan na stay out din yon, pero in the future mag-stay in. Dapat Friday mag-try out siya. Ngayon, Tuesday, pinuntahan siya ng amo ko noon doon sa trabaho ko. Kamag-anak na kasi ako umikot. Tapos ngayon, interview ako ang kinausap, parang ako tuloy nagiging manager. You know guys, parang ako ang nagiging manager. Kahapon, nag-try out siya. Sinamahan ko rin instead na day off ko. So, ganun ang nangyayari. So, ako ang kinausap din ng amo. So, ganito, ganyan. So, sinabi ko sana ko, pagka doon ka sa iwan sa lola, hindi pwede yung uupo ka lang, tulungan mo yung isang katulong doon, yung helper doon,
Indonesian, stay out yun. Tapos kung doon kayo matulog, dalawa lang kayo sa kwarto ng bata. Tapos yung isa kabilang kwarto yung lolo at lola. Pero mabait naman. Pero kung minsan meron din mga ganon. Pero huwag mong intindihin yon. Kasama yan sa bayad. Kasama yan sa trabaho mo. Dapat intindihin na lang din natin. Ay, kapitbahay nga natin, ipag-chismis tayo eh. Diba? Ayan. Kahit amo natin yung ipag-chismis tayo. So at least may bayad. Kasama lahat yan sa bayad. Tanggapin dito sa kabila, labas sa kabila. Ganun ako. Kaya sa pamilyang ito, dito ako tumagal sa pamilyang ito, sa isang pamilya, sa mga anak. 3 po ang nagiging amo ko. So meaning, they trust me a lot. So ganun po ang aking buhay. At ngayon, nagkasalalay din ang buhay ng anak ko at sa kanyang mga anak. So, napakabuti ni Lord. The best. Kahit may mga madilim kang kahapon, mga nakawan sa buhay, pero pinabawi ni Lord. At tinitis ka kung gaano ka katapat sa Kanya. Ganun lang. So, diba? Ang bait ni Lord. Yung isa naman, alam kong mabait kasi nakita ko rin yung amo eh. Kaibigan yung amo, magiging amo sana dapat niya is kaibigan ng amo ko sa hapon. Kasi nga doon sila nagmamadyong. So, nagtanong ako, nagustuhan naman siya, mas mag-try out kaagad. So, ganoon ang nangyari. Hinalang siya ng pinuntahan talaga siya ng amo ko noon, na yung alaga ko noon, at naggustuhan din siya ng bata. So, ganoon ang nangyari. Hindi ko sinabi na yung anak ko i-hire mo, hindi. Bali, ang amo talaga ang niya may kagustuhan. Nawa ko sa Pinay, pero wala, no choice. Sabi ko nga alam ni Lord na hindi tayo ang dapat nagta-try out ka na, pero hinarang ka rin na huwag ka nang pumunta doon. Kinausap yung kaibigan ng amo kong tumboy na siya na ang magsabi doon sa kaibigan niya na hindi na matuloy yung anak ko. So, ganun ang nangyayari. So, nakaswerte. Dalawa sila Kaya sinabi ko, anong gusto mo? Ikaw ang mag-decide kasi ikaw magtrabaho. Pero ako tutulong sa'yo. Kasi syempre wala pa yung experience sa ng patakaran dito ng mga ganito. So, ako ang kinakausap ng 2 amo na yan. So, ganun lang. So, ito, kakain na tayo. Bait nila. Tapos, inagabutan kami nakatulog doon. Umiiyak yung bata kasi magpaalam na yung katulong kinuha na yung mga gamit niya. Umiiyak yung bata, ayaw niyang paalisin yung unang yaya. Sabi na meron ka ng auntie. Sabihan ko yung anak ko, hayaan mo muna silang magdrama kasi wala tayong magawa yung amo ang punta doon. Hindi pala siya nagbigay ng sauce. Stay in siya, stay out sa court. Pero okay lang din. Pag di-up siya, doon siya punta sa akin. So, kain tayo. Bakit kaya pagka bili naman ng masarap, hindi tayo magluto, pero kapag tayo ang nagluluto, hindi masarap.
Sarap to the bones. Titignan ko muna kung ano ang ano doon. Ang baba lang. Yes.